Magandang gabi po sa ating lahat at welcome po sa ating daily evening devotional. At sa ngayong gabi po, tayo po ay pangunahan ni Sister Michelle Royo. Pero bago po yan, tayo muna ay mag-awitan para po sa ating opening song at susundan po yan ng opening prayer na ibabahagi po sa atin ni Sister Pearly Ruth Glenn Pedere. At pagkatapos po ng ating opening prayer, ah makakarinig po tayo ng mensahe na ibabahagi po sa atin ni Sister Michelle. At pagkatapos po ng kanyang mensahe ay tayo po ay dadako sa ating closing song and closing prayer po ng ating speaker. Tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa iyong pagmumula sa buong araw at kami ay umabot sa gabing ito. Panginoon, sa gabing ito, sa aming pagsisimula po ng aming evening devotional, ikaw po naman magbigay sa amin ng makalangit na katalinuhan na maintindihan namin ng iyong mga salita at manatili ito sa aming puso't isipan. At gabayan niyo po nawa ang magsasalita sa gabing ito, nawa ang mga tao naman sa kanyang gabi ay nagmumula lamang diyan sa'yo. At maraming salamat sa mga biyaya na inyong pinagkaloob sa amin. Patawad po sa aming mga kasalang nagawa. Ito lang aming hinihiling sa pangalan ni Jesus. Amen.
Hello po, good evening po sa lahat. Naririnig po ba ang aking boses? Good evening po. Naririnig po. Thank you po. Okay po. Purihin po ang Diyos sa gabi pong ito na tayo po ay pinagkalooban na naman po ng isang pagkakataon upang patuloy po siyang sambahin at patuloy pong pag-aralan po ang kanyang mga banal na salita. And I praise the Lord also po for His sustaining grace. Ang inyong lingkod po ay kagagaling lang po sa trangkaso. But I thank God kasi po, even in those moments, ay patuloy ko pong naramdaman yung kanyang sustaining grace. And ngayon pong gabi ay patuloy din nating mapapag-aralan kung paano tayo tinutulungan ng Diyos, no? Through His Spirit, no? Through His power na siyang gumagawa sa atin upang tayo ay managumpay. And I do hope and pray na everyone is doing well and good by God's grace po. Okay po, let's start with our uh, devotional po ngayong gabi. Ang pamagat po natin ay More Than Mortal Power. So, above sa kakayanan at sa kapangyarihan ng isang tao ay may higit, no, na kapangyarihan na siyang tumutulong sa atin upang tayo ay managumpay, especially sa ating war uh, between yun nga, yung principalities, no? We are warring against principalities, against the rulers of darkness, the ruler of darkness, no? And alam natin na the war na kinasasangkutan po natin ngayon, the spiritual war, is not an easy war na para bang pwede lang tayong magtulog-tulog, no? It really needs constant watchfulness po at consistent na devotion or yung communication, no? Matibay na communication natin sa Diyos. So, ang atin pong key text ay matatagpuan po sa next slide po. Paki-turn po sa next slide. Pakilipat po sa next slide. Pwede pong ilipat sa next slide. Yes, thank you po. Okay, so ang ating pong key text ay mababasa po sa Isaiah 59 verse 19 na nagsasabi, When the enemy comes in like a flood, the Spirit of the Lord will lift up a standard against him. So ito po siya ay isang pangako sa bawat isa sa atin na kapag napaka-overwhelming po ng gawa ng kaaway o ng wickedness ay ang Diyos ay kaya niyang gumawa ng barricade to protect His people, no, to protect His people against evil and wickedness, no. And it is the Spirit of the Lord yung mag-lift up po ng standard against the enemy. Ibig sabihin po, on our own, we cannot win against the enemy, no. Kaya kailangan po natin palagi ang kapangyarihan po na nagmumula sa Diyos. And that power only can make us victorious po against the enemy. Okay po. Sa next slide po. Sabi po dyan, God has provided divine assistance for all that emergencies to which our human resources are unequal. He gives the Holy Spirit to help in every strait, to strengthen our hope and assurance, to illuminate our minds and purify our hearts. No, and we know na in every emergency, when we call upon God, He's always there po na handang tumugon sa atin, no? Na
even sabi nga po doon, even before we call on Him, ay nakahanda na po siyang sagutin kung ano yung request natin. And the very thing na hindi tayo, hindi sasagot ng no ang Diyos is when we call for help, no? Especially in times of spiritual need. Sabi nga po dyan, He gives the Holy Spirit to help in every strait. Ibig sabihin po, ang banal na Espiritu ng Diyos will help us na yung mga baliko po sa ating character ay matutulungan po tayo na maisaayos po yon, as well as maabot po natin ang kasakdalan. And sabi nga po dyan, to strengthen our hope and assurance, no? And through the grace of Christ po, magkakaroon tayo ng pag-asa to claim, to hold on to God's promises, and yung assurance po na He will help us, no? And sabi din po, to illuminate our minds, no? The Spirit of God ay ito yung gumagawa sa ating mga isipan na we are able to think only of pure thoughts, of mga bagay na will only glorify Him and will elevate our thoughts towards heaven. Wala na pong sound, Sister Michelle. Hello? Okay. Okay po. Nasa roadside po kasi ako. Okay. So, going back po doon sa unang slide po kanina, pwede pong ibalik po doon. Before ng slide po na ito. Pwede po bang ibalik po doon? Okay. Yan. Thank you po. And sabi nga po dyan, no, to illuminate our minds and purify our hearts. Kasi on our own, we cannot purify our thoughts and our minds, even our very motives, our intentions. And magagawa lang po na madali sa yan kapag if we will let God, the Spirit of God works in us, no? Kasi sabi nga, the natural heart is the habitation ng lahat ng wickedness. And we cannot even do anything good kung sa ating sarili lang. Kaya po, need po natin ang Espiritu ng Diyos. No? And He has provided a help for everyone, no? Especially when we ask for it. So, patuloy po tayo. Sa next slide po. Sabi po dyan, your part is to put your will on the side of Christ. No? And it's a human and a divine na cooperation. Kasi nga po, sabi doon, walang magagawa, even angels cannot do anything if we ourselves hindi magko-cooperate po sa gawain ng Diyos para sa atin. Kasi hindi man tayo mga robot na uutusan lang, din susunod lang din na wala tayong sariling choices. Kaya nga po, the will is, it's
from the Greek word, if I'm not mistaken, telema. Sabi doon na it is the desire or yung choice natin, no? So, yun yung bahagi sa atin na we are to choose to surrender that will to Christ, no, to God, in order na kung ano yung nais niya for us, ay yun yung magagawa natin and yun yung maisa kabuhayan natin every day. Sabi nga po, when you yield your will to His, He immediately takes possession of you and works in you to will and to do of His good pleasure. Your nature is brought under the control of His Spirit. Kasi nga po, no, yun nga po, God cannot work in us if we will not allow Him. If we will not surrender our will to Him, hindi siya ah, hindi siya makakapanahan sa atin, no? So the choice is in us if we will let Him, no, or not. Okay po. Next po. Sabi dyan, even your thoughts are subject to Him, no? And sometimes nakakalimutan natin ito. We are mindful sa mga bagay lang na nagagawa natin, nasasalitaan natin, but we forgot, no, we usually forget na even our thoughts, kahit hindi pa natin nagagawa or nasasabi, are already weighed by God. No, tinitimbang na po niya. And sabi nga po doon na even in our minds, if we think of something na hindi sa Diyos, then we already committed sin, even if hindi pa natin siya ginawa. Kaya nga po, dapat ang ating thoughts, sabi doon sa Colossians 3, na if you then be risen with Christ, seek those things which are above. No? Ibig sabihin, kapag nasa kay Kristo na po tayo, those things that are earthly ay hindi na po nawa yun yung mapipilin sa ating mind. But rather those things that are heavenly and will lift us, no? And will draw us nearer to God, ayun po nawa yung mapuno sa ating mga isip. And kaya po sabi dito, if you cannot control your impulses, your emotions, as you may desire, you can control the will. And thus, an entire change will be wrought in your life. Excuse me. No? And yun nga po, it matters really with our mind. No? Kasi nga po, the controlling power of the will is in the mind. Kasi nga po, ang will is, it's the mind that makes the choice kung ano yung mabuti at hindi mabuti. At times, hindi natin, sabi nga po, kung hindi daw natin makontrol yung impulses natin, yung mga bugso ng damdamin natin, even our emotions, but we can control the will. And by God's grace po, kapag makontrol natin yung ating desire, yung ating kalooban, we will be able to control also our emotions and our impulses. Kasi nga po, sabi doon, the calmer you think, mas kalmado ka ding mag-respond. No? And sometimes ito yung kulang sa atin. When we come to face circumstances na sinusubok tayo, minsan mas mabilis tayong mag-react kaagad before thinking what is the right thing to do, the right thing to say in that particular na situation. Kaya nga po mahalaga na i-control yung will natin because as long as controlled natin yung mind natin, yung will natin, everything will follow, no? And sabi nga po, and thus an entire change will be wrought in your life. Na magkakaroon ng malaking pagbabago, no? Kasi nga po, may changes na on how we control our will, no? If by God's grace madiscipline natin siya, then by and by makikita siya sa ating buhay na disciplined din yung buhay natin. Okay? Let's proceed po sa next. Sabi po dyan, when you yield up your will to Christ, your life is hid with Christ in God.
It is allied to the power which is above all principalities and power. Kaya nga po, mahalaga yung yielding, no? Yung pag-surrender. Kasi nga, hindi pwede na ipilit ni Kristo sa atin, ng ating Panginoon, na kunin yung kalooban natin. It would be contrary to His character. Kasi nga po, di ba, even in heaven, hindi namimilit ang Diyos. No? So it would be, ang willingness to surrender is nasa atin. But still, it is the working of the Spirit of God na magagawa natin yon. And God can only work in us if we let Him. So nakita niyo po yung connection, no, yung matibay na pagkaka-connect nila ba, na it really matters with our choice, our cooperation, and with God's working. No. Okay, let's proceed po sa next. You have a strength from God that holds you fast to His strength, and a new life, even the life of faith, is possible to you. At magkakaroon po tayo ng kalakasan na panghawakan ang lakas po ng Diyos. And a new life. And a new life, sabi doon, the greatest miracle daw is yung buhay na nabago. No? Yes, it is a miracle na someone was healed from a sickness, but the greatest miracle above all miracles is yung buhay na nabago. Kaya nga po, God is always after changing our lives, no? From sinfulness to righteousness, from wickedness to holiness, no? And anything na ginagawa niya, every word that He uttered is for our salvation. Even the life of faith ay magiging possible daw sa atin if only pag nag-yield or nagsusurrender tayo sa Diyos. Okay po. Next po. Sabi po dyan, you can never be successful in elevating yourself unless your will is on the side of Christ, cooperating with the Spirit of God. Yun nga po, di ba? On our own selves, hindi natin magagawa yun. No? It would be vanity. No? Vanity ang nagagawa natin. Kasi nga po, what is a man kung wala ang Diyos? No? It would be foolishness. Yung mga bagay na nagagawa natin na sarili yung pinapanguna natin. No? Kaya mahalaga po talaga na makipag-cooperate tayo sa Diyos. Sabi nga, do not feel that you cannot, but say, I can, I will. So, ito po yung mindset na kailangan din po natin. No? Yung matibay na mindset ba? Kasi nga po, di ba sabi din po doon sa Spirit of Prophecy, sa Spirit of Prophecy na huwag na natin sabihin na we cannot remedy the defects of our character or hindi tayo makaka-overcome. Kasi the moment na sasabihin natin yon is talagang hindi tayo makaka-overcome. Kasi nga po, yun na yung nagiging, nagre-respond din actually yung spirituality natin on how we think. So sabi nga po dyan, do not feel that you cannot. We cannot on our own selves, but through Christ, we can and we will. No? I can, I will. Kaya mahalaga po talaga na nandun yung matibay na mindset natin. No? And God has pledged His Holy Spirit to help you in every decided effort. Kasi it takes determination, sabi doon. Determination is the key. Na kapag pinakita ng Diyos sa atin the things that are needed to be overcome, kailangan po natin ng matinding determination to overcome them. Hindi lang na yung nagsorrow tayo for sin,
dahil nakita natin yung consequences, naranasan natin yung consequences, but we should be determined enough by God's grace na talikuran at iwanan yung mga kasalanan, no? And the Lord has pledged, and when God pledged or promised, hindi po yun mapapako. Kapag nangako siya na tutulungan niya tayo in our work of overcoming, no, ay talagang tutulungan niya po tayo. Okay, next slide po. Sabi po dyan, the life work given us is that of preparation for the life eternal. And we are in this world na, sabi nga po, the world is, ito yung school natin. Kumbaga, habang nandito tayo sa mundong ito, God is training us for heaven, no? Na yung, kung ano yung buhay natin dito, it should be a reflection of what will be our life in heaven. Kaya nga po, sabi doon na heaven should start dito sa earth. Kasi kung ano tayo mamuhay dito, ay, kumbaga, i-practice natin ang heavenly life kahit nasa earth tayo, no? Kaya po, lahat ng life work natin is given us dahil paghahanda ito sa life eternal, no? And if we accomplish this work, as God designs we shall, every temptation may work for our advancement. For as we resist its allurements, we make progress in the divine life, no? And sabi nga po doon na all trials that are received as educators will produce joy. So, the same with din po na every temptation na ginagamit natin siya na, kumbaga, by God's grace, kapag na-overcome natin yung unang temptation, magiging stepping stone siya for us, for our spiritual advancement, no? And ang encouragement din po sa atin is that sa pinakaunang approach ng temptation, we should not, hindi natin siya ipanalangin natin na hindi natin siya i-entertain. Because the moment na nag-give in or nag-yield tayo on that first temptation, we will become weaker and weaker in resisting the next temptations. No? And kaya nga po, mahalaga na yung spiritual discernment natin sa mga bagay ay malakas. And that spiritual discernment should be prayed din po sa Diyos. No? Kasi finite lang po ang ating mga isip. There may be things na akala natin good, but in the sight of God, hindi pala. Okay? Next slide po. Sabi po dyan, this is a good na quotation po. In the heat of the conflict, unseen agencies will be by our side, commanded of heaven to aid us in our wrestlings, and in the crisis, strength and firmness and energy will be imparted to us, and we shall have more than mortal power. No, so praise God kasi hindi niya po tayo iniwan na walang aid. No, heavenly angels are sent, no, from God para maging kakilang tulong po sa atin. And we all know, sabi nga po doon, na isa sa kinakatakutan ng kaaway is that we will be acquainted with his devices. Ibig sabihin, the enemy fears when we come to know his devices. Kasi kapag alam po natin yung mga ginagawa ng kaaway, then we will be able to yung hindi mag-yield sa temptations. Kaya nga po, madalas binubulag niya yung ating mga mata and even ang ating mga isipan na minsan ang mga kasalanan ay tila ba katuwiran. No? Kaya mahalaga po yung spiritual discernment. And praise God kasi nga po, unseen agencies will be by our side. No? When we battle
when we come to battle with those, kapag nasa harap tayo ng spiritual battles, no? And spiritual battles are the battles na matindi, no? Because it's between our soul, no? Between our soul, between the salvation natin, no? And we know that there are only two forces sa mundong ito na nagsisikap na humihila sa bawat isa sa atin. And so we are to allow, the Spirit of God to, na ito yung maghari at ito yung talagang mangunguna sa atin. And he also promised na tutulungan niya tayo in our wrestlings, no? And in the crisis, magkakaroon tayo ng strength and firmness, and energy will be imparted to us. And we know na just like Jacob, in the future, we'll be facing the same situation. And even now, may mga mental anguish din tayo minsan, may mga pakikipaglaban din tayo minsan. And sometimes hindi lang siya minsan. It's a constant na warfare, no? A warfare na hindi siya natatapos. And sabi nga po doon, there is no standing still. Sa warfare na ito, hindi pwedeng tatayo ka lang at uupo na walang ginagawa. No, there should be effort from us na ma-overcome ang kasalanan. Okay? For the next slide po. Those who would be conquerors must engage in conflict with unseen agencies. No? And yun nga po, that's a wonderful promise from God na meron tayong mga guardian angels and even angels from Him na siyang tumutulong sa atin, will influence our minds, para right yung masabi natin, right yung magawa natin, and even man kung may mga nagagawa tayong bad influences unconsciously, ay itong mga ministering spirits, no, the angels of God, sila yung nag-i-influence sa ating mind na gagawin ko ano yung mabuti. And the Holy Spirit is ever at work, seeking to purify, refine, and discipline the souls of men in order that they may become fitted for the society of saints and angels. Kaya nga po, napakabuti po ng ating Diyos at ng ating Panginoong Hesukristo, because hindi tayo iniwan na parang mga bata na hindi alam kung ano yung gagawin. No, God has left us so much instructions, admonitions, counsels, encouragements, rebukes, exhortations through His Word para po matulungan tayo sa pag-restore po ng kanyang image sa atin. And in this conflict going on around us and within us, we were not left to do or to face the battle alone. Kaya nga po, yung key text natin kanina, di ba, na sabi doon na when the enemy comes in like a flood, the Spirit of the Lord, no, siya yung tutulong sa atin, no? And even the weakest saint, according po sa Spirit of Prophecy, even yung pinakamahinang saint, when that saint kneeled down and prayed and asked help from God, ay mapapalakas siya. And then the evil angels na nagsisik na hilain siya pababa will vanish through the presence po ng mighty angels ng Diyos. So, di ba po, napakagandang isipin na lumalaban ka sa isang digmaan, sa isang matinding digmaan na hindi lang ikaw ang nag-iisa. No? And when we come to think of this always, makasama natin ang Diyos. Sabi nga po, di ba, the Lord shall fight for you. No? And you shall hold your peace. Hold your peace. There is peace po in knowing na the victory is already ours if we will let God fight for us. No? And mag-cooperate din po tayo in this warfare. And I do hope and pray na sa devotional po natin ngayong gabi,
we were reminded na there is a power more than sa mortal na power. A power that will help us na maka-overcome, maabot natin ang kasakdalan, as well as talikuran at iwanan ang kasalanan. A power that is beyond our own strength, no? And that power is from above. You know, it is from God through Christ, no? And the Bible also says na yung definition ng Bible po sa power of God is it is Christ himself, no? Ibig sabihin that power above mortal power is Christ himself, no? He can be our strength and he will be our victory. No, if we will let him na gumawa sa atin and if we will cooperate. No? So I hope and pray everybody was blessed po with our devotional tonight, and I do hope na and pray na tayo pong lahat ay pinagpala. And once again, blessed evening po. So, maraming salamat po, Sister Michelle, sa inyong napakagandang mensahe. Kung sino po ang kung sino po ang may karagdagan or may insights po ay pwede nyo pong i-unmute ang inyong speaker at magsalita. So, sinasabi po ng ating devotional ngayon no na pag pag kailangan natin ng tulong is tumawag lang tayo sa ating Panginoon. Kasi minsan ginagawa nating plan B or backup plan yung ating Panginoon na halimbawa may gagawin tayo tapos iniisip natin na kaya ko to, yung ganon. Tapos yung sasabihin natin na kaya natin yun, tapos pagkatapos nun sasabihin din natin na bahala ng Panginoon sa mga desisyon ko sa buhay, yung ganon. Tapos sa ating devotional din sa ngayong gabi is nire-remind tayo na kailangan natin i-control ang ating mga emotions kasi masaya man o galit o malungkot, 'di ba? Pag hindi mo 'yan kaya makontrol is lalo na pag galit ka, kasi pag galit ka talaga is hindi mo makontrol kung ano ang sasabihin mo, kung ano ang magagawa mo, na minsan kahit na yung kasi 'di ba tayo na mga Christian is, inoobserbahan lang palagi ng mga tao na nasa paligid sa atin. Then, so yun nga palagi yung reminder sa amin ni mama na pag galit kami is 'wag namin yung idibdib talaga para, tapos mag-pray daw kami palagi para yung tawag yung emotion namin is kaya namin makontrol kasi nga 'di ba inoobserbahan lang kami palagi ng mga tao na nasa paligid sa amin kasi baka kami yung dahilan na ma-discourage sila and yung ma-discourage sila kasi tapos na-remember ko po yung verse na mababasa po sa Matthew 12:34, yung out of the abundance of the heart the mouth speaketh. So, sinasabi din po kanina na yung 'pag may temptation, 'wag tayong magpapadala kasi nga po, 'pag sa una pa lang na temptation na ibibigay sa atin ni Satan, 'pag tayo po ay na-tempt na po dun is paano po yung slippery slope na magiging tuloy-tuloy na po yung daloy ng ating, paggawa ng, ah paggawa ng kasalanan. Ah, ano din sa halimbawa yung sa activity namin sa school na minsan madadamay yung Sabbath. So, sinasabi talaga ini-educate talaga kami nila na, ah
wag magpadala kasi nga pag nadala na kami sa una pa lang niyan halimbawa na na sa mag-join kami sa isang activity na Sabat. So, 'pag meron na namang activity na Sabat na naman ulit is puwede na nilang sabihin na, naka-join ka nga dati Sabat din naman 'yun." Puwede nila 'yun irason. So, dapat 'wag po tayong magpa-tempt ah, sa mga binibigay sa'tin na temptation at kung minsan 'di ba nate-tempt din naman tayo. So, ipanalangin lang po natin sa Panginoon na hindi na po 'yan mauulit and, hingi din po tayo ng guidance sa kanya. And sinabi din po kanina na yung mundo is training ground, 'di ba po? Kasi isa lang naman ang ating hangarin na makapunta sa langit at makasama ang ating Panginoon. And sa ngayong devotional po is, nais ko pong sabihin na, 'wag sa lahat ay 'pag may mga problems tayo or may mga trials is hingi lang tayo ng tulong sa ating Panginoon at palagi lang tayong magpagamit sa Holy Spirit para po, kasi nga kasi ang Holy Spirit po is ginagawa niya po ang lahat para po tayo ay mapalapit sa ating Panginoon and nasa atin na lang po 'yan kung susundin ba natin siya kasi nga hindi naman tayo ginawang robot ng ating Panginoon, kundi tayo po ay free moral agent. So, sino pa po ang may karagdagan, puwede po ninyong i-unmute ang inyong speaker at magsalita. So, kung wala na po, tayo po ay dadako sa ating closing song at closing prayer po ng ating speaker.
tayo po ay magalang na lumuhod sa mga makakaluhod po para po sa ating panalangin. Let's pray. Our gracious Father, maraming salamat po sa mga salita po ninyo na inyo pong pinahayag sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po sa blessed hope and assurance as well as sa blessed promises na in facing the conflict, especially po the spiritual conflicts na nangyayari po within and without, ay kasama po namin kayo. And we thank thee, Father, for thou hast been faithful in keeping the souls of each one of us. Maraming salamat din po sa grace, sa strength, and sa lahat-lahat po na inyong ginagawa for us that we may overcome sin and to be able po to walk with you in holiness and in righteousness. And we humbly ask for forgiveness din po aming Ama sa aming po mga pagkukulang at pagkakasala po within this day. And we do pray also na ipaalala po sa amin ang mga kasalanan na hindi po namin naisuko, hindi po nahinga ng kapatawaran sa mga nagdaang araw. That before po kami temporary na magpahinga po sa gabi ito ay at peace po ang aming mind as well as ang aming mga kaluluwa po sa inyo. And may thou continue to work in us both to your will and to do of your good pleasure, Ama. And help us to be indeed po your co-laborers at maging cooperative din po sa kabanalan na inyo pong ginagawa po sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po sa pagdinig po ng aming prayers. This we pray through the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Maraming salamat po sa lahat ng nag-join dito po sa ating Zoom at sa FB Live. And maraming salamat din po sa mga nag-participate ngayong gabi. At inaanyayahan ko po kayo bukas na mag-join din po para sa ating morning devotional. Magsisimula po yan 5 a.m. ng umaga at evening devotional naman po na magsisimula 6 p.m. ng gabi. So, yun lamang po at maraming salamat.